Sabi nga nila, narating na natin ang dulo. Halos inakusahan ng pambansang intelihensya ng Estados Unidos ang Europa sa pagsuporta sa paglala ng digmaan sa Ukraine. Sinabi nila doon na ang mga European media ay nagkakalat lang ng propaganda para hindi matapos ang digmaan. Dahil kung hindi, matagal nang naabot ni Donald Trump ang kanyang layunin. Sa pamamagitan ng kasinungalingan at propaganda, tinawag ni United States Pambansang Intelihensya Director Tulsi Gabbard na propaganda ang ulat ng Reuters na nagsasabing plano ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin na sakupin ang buong Ukraine, bahagi ng Europa at ibalik ang Imperyong Ruso. Ayon sa ulat ng Reuters, mula sa datos ng intelihensya ng Amerika, handa na si Vladimir Putin para sa malaking digmaan laban sa Europa sa susunod na 2 taon, hindi sa 2,030 gaya ng dating akala. Ang negosasyon ay kailangan lang ng Moscow para magpalipas ng oras at magpalakas ng puwersa. Sinabi ni Tulsi Gabbard na ang Reuters ay kumikilos para sa mga tagapagpasimula ng digmaan na nais pigilan ang pagsisikap ni Pangulong Donald Trump na wakasan ang gulo ng Russia at Ukraine. Tinawag din niyang tagapagpasimula ng digmaan ang mga Europeo na nakikiayon lang umano sa propaganda ng Kremlin. Sinabi ni Tulsi Gabbard na wala namang sapat na yaman o kakayahan ang Russia para sakupin ang Ukraine, lalo na para umatake sa Europa. Kaya lahat ng nagsasabing naghahanda ang Russia na makipagdigmaan sa kung sino man, sila ay puro sinungaling at propagandista. Sige, tara't sabay-sabay nating alamin ang buong kwento sa likod nito. Dahil may pahayag din dito si Kirill Budanov, ang pinununo ng intelihensya ng Ukraine, na sumasang-ayon din sa intelihensya ng Amerika. Si Tulsi Gabbard lang ang nagsasabing sinungaling ang lahat, editor. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ito ng mas detalyado. Bago simula ng episode, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment sa episode, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami agad nagpo-post ng bagong balita. Kaya, si Vladimir Putin, presidente ng Russia, ay patuloy na gustong sakupin ang buong Ukraine kahit sinasabi niyang nais niyang makipagkasundo. Ayon ito sa 6 na source ng Reuters na pamilyar sa datos ng intelihensya ng Estados Unidos ng Amerika. Ayon sa kanila, umaasa rin siya na makuha ang mga bansang European tulad ng Latvia, Lithuania at Estonia na dating bahagi ng Soviet Union. Sa ganitong paraan, si Putin ay hanggang ngayon ay nangangarap pa rin na maibalik ang imperyo ng Rusya. Ang pinakahuling ulat ng intelihensya ng Estados Unidos ay mula pa noong katapusan ng Setyembre ayon sa ahensyang Reuters. Taliwas ang mga pagtatayang ito sa mga pahayag ni Pangulong Donald Trump at ng kanyang mga negosyador tungkol sa sinasabing interes ni Vladimir Putin na wakasan ang digmaan. At pati na rin sa mga salita mismo ni Putin na ang Russia ay di umano'y hindi talaga nagdudulot ng anumang banta sa Europa. Ayon sa mga source, halos pareho ang konklusyon ng American at European intelligence. Lagi raw ipinapakita ng datos na mas marami pang kailangan si Putin. Kumbinsido rito ang mga Europeo, lalo na ang mga Polako at mga bansa sa Baltics, na sila ang susunod pagkatapos ng Ukraine. Sipi ito mula kay Mike Quigley, miyembro ng Komite ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos sa Intelihensya. Pinaalalahanan ko rin na noong Disyembre 19 sa direktang linya, sinabi ni Putin na bukas siyang tapusin ang sigalot sa mapayapang paraan base sa mga kondisyong binanggit niya noong Hunyo 2024 sa pagpupulong ng Ministry of Foreign Affairs ng Russian Federation. Hiniling ni Putin na i-withdraw ng Ukraine ang sandatahang lakas mula sa Luhansk, Donetsk, Zaporizhia at Kherson na idineklara niyang bahagi ng Russia. Hinihingi rin niya ang opisyal na abiso mula Ukraine na hindi na ito sasali sa NATO ayon sa mga negosyador ni Donald Trump. Ilang linggo nang tinatalakay ni Jared Kushner at bilyonaryong Steve Witkoff ang 20 puntong planong pangkapayapaan kasama ang mga kinatawan mula Ukraine, Russia at Europa. At kahit sinasabi ng mga Amerikano na may progreso, nananatiling pangunahing hadlang ang isyu ng teritoryo. At ayon sa dalawang pinagkukunan, patuloy na pinipilit ni Trump ang Kyiv na isuko sa Russia ang natitirang 20% ng Donetsk na hindi pa nasasakop. Ngunit tinatanggihan ito ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sa isang direktang linya, sinabi ni Putin na sumusulong ang hukbong Ruso sa lahat ng bahagi ng front. At sinabi rin niya na nangangati ang kanyang mga kamay na ipagpatuloy ang digmaan
dahil ayon sa kanya, hindi nagpapakita ng kahandaang makipagkapayapaan ang Kyiv. Batay sa datos ng intelihensya ng NATO, simula Disyembre 2025, mahigit 1,000,000 at 150,000 katao ang naging kaswalti ng Russia sa Ukraine. Kasama dito ang mga namatay at nasugatan. Ayon sa pagtataya ng The Economist, maaaring umabot sa halos 700,000 na Ruso ang bilang ng mga nasawi. Sinabi ni Kirill Budanov, pinuno ng intelihensya ng depensa ng Ukraine, na balak ng Russia sakupin ang mga bansa sa Balkans at may plano na para sa 2027 CP. Ayon sa pangunahing plano, dapat ay handa na ang Russian Federation na magsimula ng mga aksyon pagsapit ng 2030, ngunit ngayon ay inayos at nirepaso na ang mga plano upang paikliin ang panahon at gawing 2027 na lang. Para sa isang imperyo na nakikita ang sarili bilang ganoon, kailangan nilang patuloy palawakin ang impluensya at teritoryo. Ito talaga ang sagot sa maraming tanong. At pagkatapos ay sinabi ni Budanov, tingnan ninyo, kailangan ng imperyo na magpalawak, pero saan ba siya pwedeng magpalawak? Sa kabila, naroon ang Karagatang Pasipiko at Estados Unidos ng Amerika. Saan ka pa pupunta? Ang mga Ruso, matapang lang sila sa mga mahihina. Sa mas mahina lang sila umaatake. Pero sa mga Amerikano, hindi sila mangangahas. Sa China, lalo na, saan ka ba pupunta laban sa China? Kaya ang natitira na lang ay ang magtungo sa Europa. Ayon kay Budanov, iniisip ng Kremlin na ang Europa ay mahina, may sakit at walang pagpapasya. Ayon kay Budanov, ang Poland ngayon, base sa mga plano ng Kremlin na alam doon, ay tinitingnan lang bilang target ng mga pag-atake ng Russian Federation para sa kampanyang militar na walang balak sakupin. Ngayon nga, hindi sang-ayon si Tulsi Gabbard, direktor ng Pambansang Intelihensya ng Estados Unidos ng Amerika, sa ganitong konklusyon at sinabing kulang ang Russia sa yaman at kakayahan para sakupin ang Ukraine o umatake sa Europa. Kinomentuhan niya ang ulat ng Reuters na si Vladimir Putin ay ayaw tumigil sa digmaan sa Ukraine at maaaring umatake sa Baltic nations. Ayon kay Gabbard, ang mga ganitong pahayag ay hindi totoo at isa lamang kasinungalingan at propaganda. Susunod, ilalahad ko ang sinabi ni Gabbard. Ang Reuters ay masigasig na nagsasalita para sa mga tagapagpasimula ng digmaan na gustong sirain ang tagumpay ni Pangulong Trump sa pagtatapos ng madugong digmaan na ito na nagdulot ng higit sa 1,000,000 biktima sa magkabilang panig. Mapanganib na itinutulak ninyo ang maling naratibo upang hadlangan ang mapayapang pagsisikap ng Pangulo at pinapalala ninyo ang histerya at takot sa mga tao upang pilitin silang suportahan ang paglala ng digmaan. Ano ba talaga ang gusto ng NATO at European Union na hilahin ang sandatahang lakas ng United States na direktang makisangkot sa digmaan laban sa Russia? Wakas ng sipi, inuulit ko, ito ay mula sa pinuno ng Pambansang Intelihensya ng United States. Dito, parang pwede tayong gumawa ng napakalalakas na konklusyon. Binanggit ni Tulsi Gabbard na ipinaalam ng intelihensya ng Amerika sa mga politiko, kabilang ang mga demokratiko sa Komite ng Kapulungan para sa Intelihensya. Si Micah Quigley, na nabanggit ko kanina, ay binigyan ng ibang pagsusuri ng Reuters tungkol sa sitwasyon. Ayon sa kanya, naniniwala ang United States Intelihensya na iniiwasan ng Russia ang malawakang digmaan laban sa NATO. CP. Ang mga kilos ng Russia sa larangan ng labanan ay nagpapakita na sa kasalukuyan ay hindi nito kayang sakupin at okupahin ang buong Ukraine, lalo na ang Europa. At pagkatapos ay sinabi niya, hindi, ano ba kayo? Ang mga Ruso, kabaliktaran, ginagawa lahat para maiwasan ang malaking digmaan. Hindi sila ang nagpo-provoke, kundi mga Europeo. At ito ang pinakakakaibang pahayag mula sa Washington. Dahil kapag sinabi ni Tulsi Gabbard na ang Russia ay tila umiiwas sa digmaan laban sa Europa, parang sinasabi niya na ang Europa ang gustong makipagdigma at naghahanda pa nga para dito. At ang kawawang, hindi malinis na Russia ay ginagawa ang lahat para maiwasan ang digmaan. Mahalaga, huwag malito. Ikomento kung kanino kayo mas naniniwala, kay Tulsi Gabbard o sa Amerikano. Intelligence at kay Kirill Budanov. Mga kaibigan, dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell para ma-notify sa bagong episodes. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyo kaming suportahan sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pichi.
Piliin ang format ng suportang komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong donasyon ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.